Nagpatupad na po ng mass evacuation ng Tacloban upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente bago pa man tumama ang bagyong Ruby. Kumustahin natin ang iba pa nilang paghahanda. May live report si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Rhea, sa ngayon ay maganda pa naman ang lagay ng panahon dito sa Tacloban City. Wala tayong nararanasan na kahit pag-ambon at medyo mahangin, no? Malamig ang simoy ng hangin. Pero ayon sa ilang residente na kausap natin, normal naman sa kanila ito ngayong buwan ng Disyembre. Pero kahapon po ay nasaksihan natin yung tindi ng paghahanda ng lokal na pamahalaan at ng mga residente dito. Ang kagabi nga ay nagpalipas sila ng gabi. Marami sa mga residente nagpalipas ng gabi sa mga evacuation center at sa Our Lady of Perpetual Help Parish, may 120 families po ang lumikas. Dala ang kahit na anong gamit na maisasalba nila, sama-sama sila umaasa na malalampasan nila ang isa na namang malakas na bagyo na posible kanilang maranasan. Kahapon din ay nasaksihan natin yung paghahanda ng mga residente, no? Merong mga bumibili na ng pagkain na pang ilang araw, may nag-iimbak ng gasolina at kerosene. Marami sa mga nakatira sa coastal area, Rhea, 85 to 90% complete na raw ang kanilang evacuation ayon dito kay Mayor Romualdez. Rhea, ang napansin din natin, no, sa ating paglilibot at maging sa pakikipag-usap sa lokal na pamahalaan, meron sila mga improvement o adjustment na ginawa dahil na rin dun sa leksyon ng bagyong Yolanda. Isang halimbawa niyan, yung kanilang pagposisyon sa military and police dun sa mga designated spots na sa tingin nila ay safe naman, pero at the same time ay mabilis na makakaresponde ang military at ang police sakaling merong pangangailangan. Rhea? Sandra, sapat na nga ba na mailagay lang yung mga kababayan natin sa mga evacuation centers o dapat talagang sa mas mataas na lugar? Kasi kung talagang aalalahanin natin yung Yolanda, wala naman talagang tinira sa Tacloban nang tumama ang Yolanda. Ayon kay Mayor Romualdez, no, na pili rin naman nila yung kanilang evacuation centers sa panahon ngayon. No. Halimbawa, ang kanila daw main na evacuation centers ay mga universities, no, na may mga ilang palapag at matitibay na structures. At napansin natin, no, halimbawa, Rhea, doon sa Astrodome. Kahapon, merong mga ilang families na naroon. Pero nung gabi, nung pasyalan namin, ay kakaunti na lang at tila sila ay nililipat pa sa ibang evacuation centers dahil kung inyo matatandaan, tinamaan din yung yung Astrodome ng malakas na bagyo. Bagamat ang sinasabi naman ng mga taong nadatnan ko doon ay nanatiling matibay yung structure itself, kaya sa tingin nila ay ligtas pa rin naman sila kung sila ay aabutan doon. Rhea? Sandra, pagdating naman sa relief goods, may mga panawagan na maging proactive, of course, no, na ibigay na yung mga relief goods ngayon pa lang kesa hintayin na tumama ang bagyo at saka palang mamahagi. Anong lagay ng distribution ng relief goods natin dyan, Sandra? Rhea, kahapon, no, nung naglibot tayo, wala pa tayong nakita. And this morning, yan yung susundan natin. Pero this morning kasi magkakaroon muna ng meeting, no, ang local government. Bahagi pa rin ito ng kanilang coordination. Bagamat kahapon sa City Hall, nakita na rin natin yung mga paghahanda na ginagawa nila kaugnay dyan sa distribution naman ng relief goods. Rhea. Alright, maraming salamat, Sandra Aguinaldo.